Sa isang liblib na baryo sa paanan ng kabundukan ng Sierra, may isang maliit na lupang sinasaka ang binatang si Amador. Siya'y 22 taong gulang, payat ngunit matipuno, may mga kamay na sanay sa pag-aararo at pusong sanay sa pagtitiis. Maaga siyang naulila sa ama at ang ina na may sakit na matagal nang iniinda. Kaya't sa murang edad, natutuhan niyang akuin ang bigat ng responsibilidad na tila hindi akma sa kanyang kabataan. Ang kanilang sakahan ay hindi kalakihan. 3 piraso ng lupaing may tanim na palay at gulay, isang lumang kubo na yari sa kawayan at pawid, at isang punso na matagal nang nakatayo sa gilid ng bukid. Ayon sa matatanda sa baryo, ang punso raw na iyon ay tirahan ng mga nilalang na hindi nakikita ng pangkaraniwang mata. Magtabi ka palagi kapag daraan ka roon, paalala ng kanyang inang si Aling Rosa noon pa mang siya'y bata pa. At huwag kang magwawalang galang, may mga nakikinig sa hindi natin nakikita. Hindi naman siya mapamahiin, subalit iginalang niya ang bilin ng ina. Sa tuwing dadaan siya sa punso, bahagya siyang yuyuko at magbubulong, "Tabi po." Isang dapit hapon, habang papalubog ang araw at ang mga ulap ay nagkulay kahel at ube, napansin ni Amador na tila may kakaibang lamig na bumalot sa paligid ng punso. Ang hangin ay hindi gumagalaw, subalit ang mga dahon ng talahib ay marahang kumikibot. Sa kanyang pakiramdam, tila may matang nakamasid sa kanya. Huminto siya sa pag-aani at tumingin sa punso. Doon niya narinig ang isang mahinang daing. Akala niya'y guni-guni lamang. Ngunit nang muling umalingaw-ngaw ang mahinang tinig, napalunok siya. Hindi iyon tunog ng hayop. May bahid iyon ng paghihirap na parang sa tao. Lumapit siya ng ilang hakbang, bagamat may alinlangan. "May tao ba riyan?" tanong niya, bahagyang nanginginig ang tinig. Walang sumagot. Sa halip, narinig niya ang isa pang daing, mas malinaw, mas masakit. Hindi siya likas na duwag. Sa kabila ng takot na naig ang kanyang likas na malasakit, dahan-dahan siyang lumapit hanggang sa makatayo siya sa mismong harap ng punso. Ang lupa ay tila mas malamig kaysa sa karaniwang lupa sa bukid. Muli siyang nagsalita, "Kung sino man po kayo, hindi ko kayo sasaktan." Biglang umihip ang malamig na hangin. Ang talahib ay nagsipagyuko na para bang may dumaan sa kanilang gitna. At mula sa likod ng punso, unti-unting lumitaw ang isang nilalang na hindi niya inaasahang makita sa buong buhay niya. Isang duwende. Hindi ito yaong inilalarawan sa mga kwentong pambata na may pulang sombrero at nakangiting mukha. Ang kanyang nakita ay isang maliit na babae, halos 3 talampakan ng taas. May balat na tila kulay lupa at buhok na maitim na umaabot sa kanyang balikat. Ang kanyang mga mata ay malalaki at kumikislap sa ilalim ng dapit hapon. At ang higit na ikinagulat ni Amador, ang tiyan nito'y bilog at tila malapit ng manganak. Napaatras siya sa pagkabigla, ngunit ang duwende ay hindi nagpakita ng galit. Sa halip, napahawak ito sa tiyan at napayuko, wari na sasaktan. "Tulungan mo ako," mahinang wika ng nilalang. Napatitig si Amador. Hindi niya alam kung ito ba'y panaginip o isang sumpa, ngunit malinaw ang paghihirap sa mukha ng duwende. At sa kabila ng lahat, iyon ang una niyang nakita, hindi ang pagiging kakaiba nito, kundi ang pagiging isang ina. "Ano ang nangyari sa'yo?" tanong niya, pilit na pinatatatag ang sarili. "Hindi ako maaaring manganak sa ilalim ng punso," sagot ng duwende. "May nagbabantay. May nais sumira sa aming lahi." "Bakit ako?" bulong ni Amador, higit sa sarili kaysa sa kausap. "Dahil ikaw lamang ang may pusong hindi sakim sa lupang ito," tugon ng duwende. "Matagal ka naming minamasdan." Naramdaman ni Amador ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ang mga kwento ng kanyang ina, ang mga paalala ng matatanda, lahat ay nagsimulang magkaroon ng hugis at laman sa kanyang harapan. Kung tatalikuran niya ito, maaaring mamatay ang nilalang. Ngunit kung tutulungan niya,
maaaring magbago ang takbo ng kanyang buhay magpakailanman. Saglit niyang naalala ang kanyang inang nakahiga sa kubo, ang hirap ng kanilang pamumuhay at ang kawalan ng pag-asa sa mga susunod na ani. Ngunit sa sandaling iyon, ang daing ng duwende ang nangingibabaw sa kanyang isipan. Lumapit siya ng tuluyan. "Sasama ka sa akin," matatag niyang sabi. "Hindi kita hahayaang mag-isa." Nag-angat ng tingin ang duwende. Sa mga mata nitong kumikislap, may bakas ng pag-asa na matagal nang nawala. Ngunit bago pa man siya makapagsalita muli, isang malalim na ugong ang umalingaw-ngaw mula sa ilalim ng punso. Ang lupa ay bahagyang umalog at ang hangin ay naging mabigat. "Hindi ka dapat makialam, tao." Isang tinig ang bumulong mula sa kailaliman. Nanlaki ang mga mata ni Amador. Hindi niya alam kung saan nagmumula ang tinig, ngunit ramdam niya ang bigat nito sa kanyang dibdib. Humigpit ang hawak ng duwende sa kanyang braso. Nagising na siya. "Sino?" tanong ni Amador. Ang sagot ay hindi na nanggaling sa duwende, kundi sa mismong lupa sa ilalim nila. Ang hari ng ilalim. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Amador na ang kanyang simpleng buhay bilang magsasaka ay hindi na mananatiling ganoon kasimple. Ang kanyang bukid ay hindi lamang lupang kanyang sinasaka. Ito pala'y hangganan ng dalawang mundong hindi dapat magtagpo. At sa gitna ng papalapit na dilim, ang isang binatang magsasaka ay kailangang pumili kung mananatili ba siyang tahimik na tagamasid o magiging tagapagtanggol ng isang lihim na hindi niya kailanman inakalang magiging bahagi ng kanyang kapalaran. Hindi pa tuluyang nakalulubog ang araw nang tuluyan ng kumapal ang dilim sa paligid ng punso. Ang ugong mula sa ilalim ng lupa ay tila humuhuni ng isang babala, hindi para sa tainga lamang, kundi para sa kaluluwa. Naramdaman ni Amador ang pagbigat ng hangin na para bang may nakapulupot na aninong unti-unting sumasakal sa paligid. Mahigpit ang hawak ng duwende sa kanyang braso. Ang mga daliri nito'y malamig ngunit nanginginig. "Hindi siya papayag," bulong ng duwende, halos hindi marinig. "Matagal na niyang nais mawala ang aking angkan." "Ang hari ng ilalim?" tanong ni Amador, pilit na pinapakalma ang sarili. Tumango ang duwende. Siya ang naghahari sa mga duwendeng naninirahan sa kailaliman ng lupaing ito. Ngunit hindi siya tulad ng iba. Siya'y naging sakim sa kapangyarihan. Muling umalog ang lupa. Mula sa gilid ng punso, may umusbong na manipis na usok, kulay abo, tila may sariling isip. Sa loob nito, unti-unting nabuo ang hugis ng isang maliit, ngunit mabagsik na nilalang. Isang duwendeng lalaki ang lumitaw, mas matangkad ng kaunti kaysa sa babae. Ang kanyang balat ay mas maitim, halos kulay uling, at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa mapulang liwanag. May suot siyang manipis na balabal na tila hinabi mula sa mga ugat ng puno. "Ako ang sugo ng hari," wika nito, malamig at puno ng paghamak. "At ikaw, tao, ay lumalabag sa batas ng mga nakatira sa ilalim." Hindi umatras si Amador, bagaman ramdam niya ang takot na gumagapang sa kanyang likod. "Wala akong nilalabag," tugon niya. "May nilalang na nangangailangan ng tulong, iyon lamang ang aking ginagawa." Napangisi ang duwendeng lalaki. Ang mga tao'y palaging ganyan, pinapaganda ang kanilang pakikialam sa ngalan ng kabutihan. Ngunit sa huli, ang lahat ay nauuwi sa kapakinabangan ninyo. "Hindi ako tulad ng iniisip mo," sagot ni Amador, mariing pinipigilan ng galit. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, napadaing ang buntis na duwende. Napaluhod ito, hawak ang tiyan. Lumapit si Amador upang alalayan ito, ngunit hinarang siya ng sugo. Hindi siya maaaring lumabas sa hangganan ng punso, sabi nito. Ang kanyang anak ay may dugo ng 2 angkan, at ang dugong iyon ay banta sa trono. Napatingin si Amador sa duwende. Ano ang ibig niyang sabihin? Tahimik ang duwende sandali. Tila nagdadalawang isip kung magsasalita. "Ako'y mula sa angkan ng mga tagapangalaga ng lupa," wika niya sa wakas.
Kami ang nagbabantay sa balanse ng ani, ulan at hangin. Ngunit pinatay ng hari ang aking kapatid at ang aking asawa. Ako ang huling natira. Hindi totoo, sigaw ng sugo, ngunit sa kanyang tinig ay may bakas ng pagkabalisa. Ang anak ko ang magmamana ng tunay na kapangyarihan, patuloy ng duwende, at iyon ang kinatatakutan niya. Tumawa ang sugo, isang tunog na parang nagkikiskisang bato. Ang batang isisilang mo'y hindi aabot sa unang paghinga kung hindi ka babalik sa ilalim. Biglang sumiklab ang hangin. Ang mga dahon ay nagliparan at ang lupa sa paanan ni Amador ay bahagyang bumuka. Mula roon ay may mga maliliit na aninong gumagapang palabas. Mga duwendeng mas maliliit, may matutulis na ngipin at matang walang kinang. Dalhin siya, utos ng sugo. Sa sandaling iyon, ang takot ni Amador ay napalitan ng matinding pagtutol. Hindi niya kayang hayaan ang isang inang naghihirap na agawin sa kanyang harapan. Kinuha niya ang kanyang itak na nakasabit sa baywang, ang parehong gamit niya sa pagputol ng damo at pag-aani. Hindi iyon sandata laban sa mga nilalang ng ilalim, ngunit iyon lamang ang mayroon siya. Hindi ninyo siya kukunin, mariin niyang sabi. Ang mga maliliit na duwende ay nagsimulang lumapit, gumagapang sa lupa na tila mga aninong walang bigat. Isa sa kanila ang biglang tumalon patungo sa kanyang paa, ngunit mabilis niya itong naitaboy gamit ang itak. Sa bawat galaw niya, nararamdaman niyang tila may puwersang sumasalungat sa kanya, isang bigat na hindi pisikal kundi espiritual. Isang tao laban sa amin, panunuyan ng sugo. Hindi mo nauunawaan ang iyong pinapasok. Hindi ko man nauunawaan, sagot ni Amador, ngunit alam ko kung ano ang tama. Biglang umalingaw-ngaw ang mas malalim na tinig mula sa ilalim ng punso, mas mabigat, mas makapangyarihan. Hayaan ninyo siya. Napahinto ang lahat. Ang mga maliliit na duwende ay umatras, at ang sugo'y yumuko. Mula sa usok at anino, unti-unting lumitaw ang mas malaking anyo. Ang hari ng ilalim ay hindi kasing liit ng karaniwang duwende. Siya'y halos kasing tangkad ng isang batang 10 taong gulang, may mahabang balbas na kulay abo at matang tila binubuo ng kumikislap na baga. Ang kanyang korona ay yari sa mga ugat at kumikislap na batong tila buhay. Matapang katao, wika niya, tinutunghayan si Amador. Ngunit ang katapangan ay hindi sapat upang kalabanin ang kapalaran. Hindi nakapagsalita si Amador, ngunit hindi rin siya umatras. Ang babaeng iyan, patuloy ng hari, sabay turo sa buntis na duwende, ay nagtaksil sa aking kautusan. Ang anak na kanyang dinadala ay magiging sanhi ng digmaan sa pagitan ng ilalim at ibabaw. Kung ganoon, sagot ni Amador, bakit hindi ninyo hayaang mamuhay ng payapa ang bata? Bakit kailangang takutin ang isang sanggol na hindi pa isinisilang? Sandaling tumahimik ang hari. Sa kanyang mga mata may sumilay na galit. Dahil ang kapangyarihan ay hindi kailanman naging payapa, sagot niya. Lumuhod si Amador sa tabi ng duwende at inalalayan ito. Kung nais ninyong kunin siya, kailangan ninyo akong daanan. Isang maikling katahimikan ang bumalot sa paligid. Ang mga talahib ay tila yumuko sa bigat ng sandali. Kung ganoon, malamig na wika ng hari, pipiliin mong maging kalaban ng mga nakatira sa ilalim. Kung iyon ang kapalit ng pagliligtas sa kanya, tugon ni Amador, handa ako. Napangiti ang hari, isang ngiting walang init. Hindi kita papatayin ngayon, tao. Mas masakit ang unti-unting pagwasak. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, biglang naglaho ang usok, ang mga anino, at ang mga duwende. Muling naging tahimik ang paligid, ngunit ang lamig ay nanatili. Naiwan si Amador at ang buntis na duwende sa gilid ng punso. Ang lupa ay tila walang bakas ng naganap, ngunit alam niyang hindi iyon panaginip. Hindi siya titigil, mahinang sabi ng duwende. Tinulungan niya itong makatayo. Kung ganoon, mas lalo tayong hindi titigil. Sa malayo, may mga ilaw na kumikislap mula sa baryo.
Hindi alam ni Amador kung paano niya ipaliliwanag ang lahat o kung dapat ba niyang ipaliwanag. Ngunit malinaw na sa kanya ngayon, ang kanyang lupang sinasaka ay naging larangan ng isang digmaang hindi nakikita ng iba. At sa pagsisimula pa lamang ng gabi, ang pang-aapi ng hari ng ilalim ay nagsimula ng gumapang hindi lamang sa punso, kundi sa buong buhay ng isang binatang magsasaka na piniling manindigan laban sa anino ng kapangyarihan. Ang gabi ay bumalot sa bukid na tila isang makapal na lambong ng lihim. Sa kabila ng katahimikan, ramdam ni Amador na ang mga pangyayari sa ilalim ng punso ay hindi nagwakas sa paglaho ng hari ng ilalim. Ang lupa ay tila may natatagong hininga at ang hangin ay nagtataglay ng hindi maipaliwanag na pangamba. Inalalayan niya ang buntis na duwende palayo sa punso. Habang sila'y naglalakad, ang damo sa kanilang dinaanan ay bahagyang yumuyuko na para bang nagbibigay daan. Ang buwan ay unti-unting sumilip mula sa likod ng ulap, nagbibigay ng malamlam na liwanag sa daan patungo sa kanyang kubo. Hindi ako maaaring makita ng ibang tao, mahinang sabi ng duwende. Kapag nalaman nila ang aking presensya, maaaring magising ang iba pang nilalang. Walang makakakita sa'yo, sagot ni Amador. Ako lamang ang narito. Ngunit sa kanyang kalooban, alam niyang ang lahat ng ito'y hindi na maitatago ng matagal. Pagdating nila sa gilid ng bakuran, biglang huminto ang duwende. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa isang bahagi ng bukid kung saan ang palay ay tila mas mataas kaysa sa iba. May nagbago, bulong niya. Sumunod ang tingin ni Amador. Sa unay wala siyang napansin. Ngunit nang masdan niyang mabuti, nakita niya na ang palay sa bahaging iyon ay kumikislap, hindi dahil sa hamog o buwan, kundi sa sarili nitong liwanag. Kanina, wala iyan, sabi niya. Mabagal silang lumapit. Sa bawat hakbang, lalong luminaw ang kakaibang ningning. Ang mga butil ng palay ay tila ginto, at ang mga tangkay ay mas matatag kaysa karaniwan. Paglapit nila, isang malamig, ngunit hindi nakakatakot na hangin ang umihip. Mula sa gitna ng kumikislap na palay, may unti-unting nabubuong hugis. Isang batang lalaki ang lumitaw, mga 7 o 8 taong gulang ang anyo, nakasuot ng puting kasuotan na tila hinabi mula sa hamog. Ang kanyang buhok ay kulay pilak at ang mga matay malinaw na parang tubig sa bukal. Hindi siya mukhang duwende, hindi rin siya mukhang tao. Siya'y tila nasa pagitan ng dalawang mundo. Amador, wika ng bata, malumanay ang tinig. Napaatras ang binata. Paano mo alam ang pangalan ko? Ngumiti ang bata, ngunit ang ngiti hindi pambata. May lalim iyon na tila nagtatago ng maraming panahon. Ako ang unang lumitaw, sagot niya. Ang unang nagbantay sa lupang ito bago pa ito naging bukid. Napatingin si Amador sa duwende. Ang kanyang kasamay tila namutla. Hindi maaari, bulong nito. Ang tagapag-ingat ay hindi nagpapakita. Hindi na ito tulad ng dati, sagot ng bata, sabay tingin sa buntis na duwende. Ang kapangyarihan ng ilalim ay nagugulo. Ang hari ay lumampas sa hangganan. Tagapag-ingat? Tanong ni Amador. Ako ang bantay ng balanse, paliwanag ng bata. Sa tuwing may nagtatangkang sirain ang ugnayan ng lupa at tao, ako'y lumilitaw. Ang mga palay sa paligid ay yumuko na para bang nakikinig. Lumapit ang bata sa buntis na duwende at inilapat ang kanyang kamay sa tiyan nito. Isang banayad na liwanag ang sumilay at ang paghinga ng duwende ay tila naging mas maayos. Ang batang dinadala mo, wika ng bata, ay may dugong mag-uugnay sa dalawang mundo. Ngunit upang maisilang siya ng ligtas, kailangang may magsakripisyo. Nanlaki ang mga mata ni Amador. Ano ang ibig mong sabihin? Tumingin ang bata sa kanya. Ang lupaing ito ay matagal nang pinag-aagawan. Ang hari ng ilalim ay nagnanais ng ganap na kapangyarihan. Kapag naisilang ang bata, maaari niyang ibalik ang balanse o tuluyang wasakin ito. Hindi ko hahayaang masaktan ng bata, mariing sabi ni Amador.
Hindi sapat ang hangarin, tugon ng tagapag-ingat. Kailangan mo ng lakas na higit sa pisikal. Sa sandaling iyon, ang liwanag sa paligid ay lalong tumindi. Ang mga palay ay naging tila dagat ng ginto sa ilalim ng buwan. Amador, patuloy ng mahiwagang bata, handa ka bang tanggapin ang unang biyaya ng lupa? Hindi agad nakasagot ang binata. Ang kanyang buhay ay dati payak lamang, pag-aararo, pag-aani, pag-aalaga sa ina. Ngunit ngayon, may iniaalok sa kanyang kapangyarihang hindi niya nauunawaan. Ano ang kapalit? Tanong niya. Walang kapangyarihang walang kapalit, sagot ang bata. Kapag tinanggap mo ito, hindi ka na magiging ganap na karaniwang tao. Tahimik ang paligid. Tanging ang mahinang paghinga ng duwende at ang banayad na pag-ugoy ng palay ang maririnig. Naalala ni Amador ang mga mata ng hari ng ilalim, ang paghamak at pagbabanta. Naalala niya ang pang-aaping nais nitong ipagpatuloy. At ngayon, sa kanyang harapan, may pagkakataon upang lumaban nang hindi lamang gamit ang tapang. Handa ako, wika niya sa wakas. Ngumiti ang tagapag-ingat. Inilapit nito ang kamay sa dibdib ni Amador. Mula roon ay lumabas ang isang manipis na sinag ng liwanag na pumasok sa kanyang puso. Naramdaman ni Amador ang kakaibang init. Hindi masakit, kundi tila pagmulat sa isang bagong pandama. Ang bawat hibla ng lupa sa ilalim ng kanyang paa ay tila may tinig. Naririnig niya ang mahinang pagdaloy ng tubig sa ilalim ng bukid, ang paglaki ng ugat ng palay, at ang paghinga ng hangin sa pagitan ng mga tangkay. Nang mawala ang liwanag, ang bata ay umatras. Ang unang biyaya ay ibinigay, wika nito. Ngunit tandaan, ang balanse ay marupok. Unti-unting naglaho ang mahiwagang anyo at ang mga palay ay bumalik sa karaniwang anyo. Naiwan si Amador na nakatayo sa gitna ng bukid, ngunit hindi na siya tulad ng dati. Ang kanyang paningin ay mas malinaw, ang kanyang pakiramdam ay mas malalim. Lumapit ang buntis na duwende sa kanya. Nararamdaman ko ang pagbabago. Hindi ko pa ito nauunawaan, sagot niya. Ngunit handa akong harapin ang susunod. Sa malayo, mula sa ilalim ng punso, may bahagyang pagyanig na tila tugon sa naganap. Alam nilang hindi iyon nakaligtas sa pansin ng hari ng ilalim. At sa gabing iyon sa unang paglitaw ng tagapag-ingat, nagsimula ang mas malalim na paghahanda. Hindi lamang para sa pagsilang ng isang bata, kundi para sa pagharap sa kapalarang mag-ugnay sa lupa, sa ilalim, at sa puso ng isang binatang piniling lumaban para sa tama. Hindi agad nakatulog si Amador ng gabing iyon. Sa bawat pagdampi ng hangin sa bubong ng kubo, may kaakibat na kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib, isang tila mahinang pintig na hindi kanya, kundi ng lupa mismo. Sa tabi ng kubo, sa lilim ng punong mangga, pansamantalang nanatili ang buntis na duwende. Sa utos ng tagapag-ingat, hindi muna siya maaaring bumalik sa punso. Ang kanyang presensya sa ibabaw ng lupa ay kailangang itago sa mga matang maaring magsumbong sa hari ng ilalim. Pagmulat ng araw, napansin ni Amador ang isang bagay na hindi niya kailanman naranasan sa buong panahon ng kanyang pagsasaka. Ang kanyang bukid ay tila masigla kaysa dati. Ang mga palay ay mas matuwid ang tindig, ang mga dahon ay mas luntian, at ang hamog sa umaga ay kumikislap na parang may sariling buhay. Ngunit higit sa lahat, naririnig niya ang mga ito. Hindi sa paraang may malinaw na salita, kundi sa mahinang pagbulong, isang damdaming parang gabay. Lumapit siya sa isang bahagi ng bukid na madalas kapitan ng peste. Dati ilang ulit na siyang nawalan ng ani roon. Ngunit ngayon, may kakaibang init sa ilalim ng kanyang paa. Isinara niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. At doon niya naramdaman ang pagdaloy ng tubig sa ilalim ng lupa. Isang maliit na ugat ng sapa na matagal nang natabunan. Parang may kamay na nagtuturo sa kanya kung saan siya dapat maghukay. Kinuha niya ang pala at nagsimulang maghukay sa lugar na tila itinuturo ng kanyang pakiramdam. Hindi nagtagal, bumungad ang mamasa-masang lupa. At makalipas ang ilang saglit,
may sumingaw na malinaw na tubig. Napaatras siya sa pagkagulat. Hindi ito basta-bastang tubig. Ito'y malamig, malinaw at tila may dalang kakaibang lakas. Nang ipandilig niya ito sa mga tanim, ang mga dahon ay tila lalong sumigla. Mula sa lilim ng mangga, pinagmamasdan siya ng duwende. Ang unang biyaya, wika nito, ay ang pakikinig sa tibok ng lupa. Ngunit hindi pa man tuluyang magalak si Amador, isang matalim na hangin ang dumaan sa bukid. Ang mga ibon ay biglang nagliparan at ang mga ulap ay tila nagsiksikan sa itaas. Isang tinig ang bumulong sa kanyang isipan, hindi malinaw, ngunit puno ng panunuya. Akala mo ba'y ganon kadali? Biglang nagdilim ang kalangitan. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang maliwanag na umaga ay napalitan ng mabibigat na ulap. Umihip ang malakas na hangin at ang mga palay ay nagsimulang yumuko sa lakas ng bugso. Hindi ito karaniwang bagyo, bulong ng duwende, lumapit sa kanya. Siya ito. Ang hari? Tanong ni Amador. Tumango ang duwende. Sa isang iglap, bumuhos ang ulan, malalaking patak na tila may bigat ng bato. Ang bagong tuklas na bukal ay nagsimulang umapaw. Ang lupa ay naging maputik at ang mga tanim ay nanganganib na mabuwal. Ito ang unang pagsubok. Hindi maaaring mawala ang ani, hindi lamang para sa kanya at sa kanyang ina, kundi para sa mas malalim na layunin na hindi pa niya ganap na nauunawaan. Isinara niya ang kanyang mga mata at pinilit na marinig ang bulong ng lupa sa gitna ng ingay ng ulan. Sa unay puro kaguluhan. Ngunit unti-unti, sa ilalim ng sigaw ng hangin, narinig niya ang mahinang daloy ng tubig, kung saan ito dapat dumaan, kung saan ito dapat hadlangan. Sa may silangan, bulong niya. Kinuha niya ang mga sako ng lumang palay at inilatag sa bahagi ng bukid na pinakamababang lupa. Gumawa siya ng pansamantalang daan ng tubig patungo sa kanal na dati natabunan ng damo. Habang ginagawa niya ito, ang ulan ay tila lalo pang lumalakas. Parang may galit na nais pumigil sa kanyang pagkilos. Hindi ka dapat nakikialam, umalingaw-ngaw ang tinig sa hangin. Ngunit hindi siya tumigil. Sa bawat buhos ng ulan, mas lalo niyang pinakinggan ang ilalim ng lupa. Ramdam niya kung saan maglalagos ang tubig at kung saan ito maaaring ilihis. Makalipas ang mahabang oras, unti-unting humina ang bagyo. Ang mga ulap ay naghiwa-hiwalay at ang araw ay muling sumilip. Nakatayo si Amador sa gitna ng bukid, basang-basa, pagod, ngunit matatag. Ang kanyang ani ay hindi nasira. May ilang bahagi mang nalugmok, ngunit ang kabuuan ay nanatiling buhay. Mula sa punso, may bahagyang pagyanig na tila tanda ng pagkabigo. Lumapit ang duwende sa kanya, may pagkamangha sa mga mata. Hindi mo lamang tinanggap ang biyaya, sabi nito. Nagamit mo ito. Hindi ako sigurado kung sapat iyon, sagot ni Amador, hinihingal. Sa bawat pagsubok, patuloy ng duwende, mas lumalalim ang iyong ugnayan sa lupa. Ngunit tandaan, ang hari ay hindi titigil sa isang bagyo. Sa sandaling iyon, napansin ni Amador ang isang maliit na pagbabago sa paligid ng bukal na kanyang hinukay. Sa gitna ng malinaw na tubig, may isang maliit na batong kumikislap, kulay ginto na may bahid ng berde. Lumapit siya at dinampot ito. Sa paghawak niya, naramdaman niya ang parehong init na dumaloy sa kanyang dibdib nang ibigay ng tagapag-ingat ang unang biyaya. Isang tanda, bulong ng duwende. Ibig sabihin, tinanggap ka ng lupa. Ngunit kasabay ng pagkakamit ng tanda ay ang pag-usbong ng mas mabigat na responsibilidad. Sa malayo, sa ilalim ng punso, may namuong mas makapal na anino. Ang unang pagsubok ay nabigo, ngunit ang digmaan ay nagsisimula pa lamang. At sa puso ng binatang magsasaka, ang biyayang kanyang tinanggap ay hindi lamang kapangyarihan. Ito'y paanyaya sa mas mabibigat pang pagsubok na maghuhubog sa kanya bilang tagapagtanggol ng balanse sa pagitan ng ibabaw at ilalim. Sa mga sumunod na araw matapos ang bagyong tila ipinadala ng hari ng ilalim, naging usap-usapan sa baryo ang kakaibang nangyari sa bukid ni Amador.
Habang ang ilang sakahan sa paligid ay bahagyang napinsala ng malakas na ulan, ang kanyang mga tanim ay nanatiling matatag at ang ilan pa ay mas lalong sumigla. Parang pinagpala ang lupa mo, sabi ng isang matandang magsasaka, habang pinagmamasdan ang palay na halos sabay-sabay ang pagyuko sa hangin. Ngunit si Amador ay hindi ngumiti. Alam niyang ang pagpapala ay hindi basta biyaya. Ito'y simula ng mas masalimuot na tunggalian. Sa bawat pagdampi ng kanyang paa sa lupa, mas malinaw niyang naririnig ang banayad na pintig ng ilalim. Ang bukal na kanyang natuklasan ay patuloy na nagbibigay ng malinaw na tubig, at ang maliit na batong kumikislap ay hindi niya inaalis sa bulsa. Ito ang paalala ng kanyang ugnayan sa lupa at ng panibagong mata na nakamasid sa kanya mula sa kailaliman. Sa ilalim ng punso, nagtipon ang mga anino. Ang hari ng ilalim ay nakaupo sa kanyang trono na yari sa baluktot na ugat at makikislap na bato. Sa kanyang paanan ay ang sugo, nakayuko, ngunit ang mga mata ay nagliliyab sa galit. Isang tao, malamig na wika ng hari, ang pumigil sa aking bagyo. Hindi siya karaniwan, sagot ng sugo. May lakas siyang hindi dapat mapasakamay ng tao. Tumayo ang hari at ang lupa sa paligid niya ay bahagyang nagbitak. Ang lakas na iyon ay hindi para sa kanya, ito'y para sa mga nakatira sa ilalim. Kung magpapatuloy siya, dagdag ng sugo, maaaring sumunod ang iba. Sa sandaling iyon, ang galit ng hari ay hindi na lamang galit, ito'y inggit. Inggit sa kakayahan ng isang mortal na makinig sa lupang matagal na niyang nais angkinin ng buo. Kung hindi siya masisira ng takot, bulong ng hari, sisiraan natin siya sa kanyang sariling mundo. Samantala, sa ibabaw, napansin ni Amador ang kakaibang pagbabago sa pakikitungo ng ilan sa kanyang mga kabaryo. May mga bulungan sa tuwing siya'y daraan. May mga matang tila nagtatago ng pagdududa. Hindi normal ang ani niya, wika ng isang lalaki sa palengke. Parang may salamang ka. Baka may kinakausap na nila lang sa gabi, dagdag ng isa pa. Hindi alam ni Amador kung paano nagsimula ang mga usap-usapan. Ngunit naramdaman niyang may kamay na humihila ng hinala mula sa dilim patungo sa liwanag. Isang hapon, dumating sa kanyang bukid si Don Severino, ang pinakamayamang may-ari ng lupa sa baryo. Kilala ito sa pagiging sakim at mapagmataas at matagal nang nais bilhin ang lupang minana ni Amador. Magandang ani, sabi ng matanda habang pinagmamasdan ng palay. Mas maganda pa kaysa sa akin. Pinaghirapan ko po ito, mahinahong sagot ni Amador. Napangisi si Don Severino. Hindi lamang sipag ang nakikita ko, may kakaiba. Hindi sumagot si Amador. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman niya ang bahagyang pag-init ng batong nasa kanyang bulsa. Parang babala. Kung may itinatago ka, patuloy ng matanda, mas mabuting sabihin mo. Ang mga bagay na hindi nauunawaan ay madalas kinatatakutan. Pag-alis ni Don Severino, napabuntong hininga si Amador. Sa likod ng mga salita ng matanda ay may mas malalim na panganib. Ang posibilidad na siya'y mapagbintangan, mapagkaisahan, at itaboy. Sa lilim ng mangga, lumitaw ang buntis na duwende. Mas malinaw ang anyo sa ilalim ng araw ngunit hindi nakikita ng iba. Hindi lamang ang hari ang iyong kalaban, sabi nito. Ang inggit ay madaling pasiklabin sa puso ng tao. Siya ba ang may gawa nito? Tanong ni Amador. Ang hari ay marunong bumulong, sagot ng duwende. Hindi lamang sa lupa, kundi sa isipan ng mga mahina ang loob. Sa ilalim ng punso, ang hari ay muling ngumiti, isang ngiting puno ng paninibugho. Kung hindi ko siya magagapi sa lakas, wika niya, gagamitin ko ang takot ng kanyang kapwa. Sa mga sumunod na gabi, nagsimulang may mangyaring kakaiba sa baryo. Ang mga hayop ay nagkakasakit. Ang ilang tanim ay nalalanta ng walang malinaw na dahilan. At sa bawat pinsala, may bulong na nagsasabing may isang magsasakang nagbukas ng pintuan sa mga nilalang na hindi dapat pakialaman. Isang gabi,
Habang nakatayo si Amador sa gilid ng bukid, naramdaman niya ang mabigat na presensya mula sa punso. Unti-unti, bulong ng tinig ng hari sa hangin. Mararanasan mo ang bigat ng inggit na aking itinanim. Hindi siya sumagot, ngunit sa kanyang dibdib, ang pintig ng lupa ay lalong tumatag. Ang unang biyaya ay nagpatatag sa kanyang ugnayan sa kalikasan. Ngunit ngayon, haharapin niya ang pagsubok ng puso ng tao. Ang inggit na mas matalim kaysa bagyo. At sa paglakas ng inggit ng kalaban, lumalapit ang sandaling kailangang pumili si Amador. Mananatili ba siyang tahimik upang iwasan ang galit ng iba? O ilalantad ang katotohanan upang ipagtanggol ang isang lihim na maaaring magbago sa kapalaran ng lahat? Hindi naglaon ay nagbunga ang mga bulong na pinakawalan ng hari ng ilalim. Sa baryo, ang mga matay hindi na lamang mausisa. Ang mga ito'y naging mapagduda. Sa tuwing daraan si Amador sa gitna ng mga tao, naririnig niya ang mga pabulong na usapan na tila sadyang ipinaparinig sa kanya. Simula nang gumanda ang ani niya, saka tayo sinalanta ng peste, wika ng isa. May kinalaman iyon sa punso, sabi ng isa pa. Matagal na nating alam na may nakatira roon. Ang mga salitang iyon ay tila unti-unting humihigpit sa paligid ni Amador. Hindi siya natitinag sa harap ng bagyo, ngunit ang pagdududa ng kapwa ay mas mabigat kaysa ulan. Sa ilalim ng punso, nagtipon muli ang mga duwende. Ang hari ay hindi nakaupo sa kanyang trono. Siya'y naglalakad ng pabalik-balik. Ang balabal na yari sa ugat ay tila gumagalaw na parang may sariling buhay. Bakit hindi siya bumabagsak? Malamig niyang tanong sa sugo. Pinatatag siya ng biyaya ng tagapag-ingat, sagot ng sugo, nakayuko. Habang lalong nagdurusa ang baryo, lalong tumitibay ang kanyang ugnayan sa lupa. Napahinto ang hari. Ang kanyang mga matay nagningas. Iyon ang problema, wika niya. Habang pinahihirapan ko ang ibabaw, hindi siya humihina, kundi lumalakas. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang mas matandang duwende ang lumapit. Kulubot ang mukha, mabagal ang kilos. Maharlika, maingat nitong sabi. Ang balanse ay hindi maaring pilitin. Ang lupa ay may sariling pinipili. Biglang umalingaw-ngaw ang galit na tinig ng hari. Ako ang batas ng ilalim. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, ang lupa sa paligid ay nagbitak. Ngunit kasabay ng kanyang galit ay may hindi inaasahang pangyayari. Ang mga bitak ay hindi sumunod sa kanyang utos. Sa halip, tila may ibang puwersang pumipigil. Napansin iyon ng sugo. Maharlika, bulong nito. Ang balanse ay nagbabago. Sa ibabaw, abala si Amador sa pag-aalaga sa mga tanim ng kanyang mga kapitbahay. Sa kabila ng mga bulong laban sa kanya, pinili niyang tumulong. Ginamit niya ang tubig mula sa bukal upang madiligan ang lupang nalalanta. Tinuruan niya ang ilan kung paano ilihis ang tubig ulan. Habang ginagawa niya ito, mas malinaw niyang naririnig ang bulong ng lupa, hindi lamang sa kanyang bukid, kundi sa buong baryo. At sa bawat pagtulong niya, tila may liwanag na kumakalat sa ilalim ng lupa. Isang gabi, habang nakatayo siya malapit sa punso, muling naramdaman niya ang presensya ng hari. Ngunit iba ito ngayon. Hindi na ito kasing bigat ng dati. Mula sa kailaliman, sumiklab ang isang malakas na pagyanig. Ang punso ay bahagyang gumuho sa gilid at ang ilang ugat ay umangat mula sa lupa. Anong nangyayari? Bulong ng buntis na duwende, na ngayon ay mas mabigat ang tiyan. Isinara ni Amador ang kanyang mga mata at nakinig. Sa ilalim ng galit ng hari, may isa pang pintig, mahina ngunit matatag. Ito ang pintig ng balanse na unti-unting bumabalik. Sa kailaliman, napaluhod ang hari. Hindi sa pagkatalo, kundi sa pagkapagod. Hindi ito maaari, bulong niya. Ang lupa ay sa amin. Ngunit mula sa malayo, isang mahinang liwanag ang sumiklab sa kailaliman, ang presensya ng tagapag-ingat. Hindi mo maaring angkinin ang hindi sa iyo. Umalingaw-ngaw ang tinig na hindi kailangang sumigaw upang marinig. Napatingin ang mga duwende sa kanilang hari. Ang dating walang pag-aalinlangang pagsunod,
ay napalitan ng pag-aalinlangan. Doon nagsimula ang malaking problema ng kalaban. Hindi lamang ang isang tao ang kanyang kinakaharap. Hindi lamang ang isang buntis na duwende, kundi ang mismong lupa na unti-unting tumatalikod sa kanya. Sa ibabaw, naramdaman ni Amador ang pagbabago. Ang batong nasa kanyang bulsa ay naging mas mainit, ngunit hindi mapanganib, kundi tila nagbibigay lakas. Humihina siya, sabi ng duwende. Hindi pa, sagot ni Amador, ngunit nagsisimula na. Sa kailaliman, ang hari ay napilitang humarap sa katotohanang hindi niya matanggap na ang kanyang kapangyarihan ay hindi ganap, na ang balanse ay hindi maaaring pagharian ng takot. At habang ang kanyang galit ay lumalaki, gayon din ang kanyang pagkakamali. Sapagkat sa kanyang pagsisikap na wasakin ang ibabaw, siya mismo ang nagbukas ng puwang sa ilalim. Isang puwang na maaaring pagmulan ng kanyang tuluyang pagbagsak. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang tunggalian, ang hari ng ilalim ay nakaranas ng bagay na matagal na niyang tinatanggihan. Pag-aalinlangan. At sa pag-aalinlangang iyon, nagsimula ang bitak sa kanyang kapangyarihan. Ang mga sumunod na araw ay nagdala ng kakaibang katahimikan. Walang bagyo, walang pagyanig mula sa punso. Ang mga bulong sa baryo ay tila humupa at ang ilang tanim na dati nalalanta ay nagsimulang sumigla dahil sa pagtutulungan. Ngunit sa gitna ng tila pagbabalik ng kaayusan, may isang bagay na unti-unting naglalaho. Isang umaga, nang magising si Amador bago sumikat ang araw, agad siyang nagtungo sa bukal na kanyang natuklasan. Nakasanayan na niyang marinig ang banayad na daloy ng tubig sa ilalim ng lupa, isang himig na naging bahagi na ng kanyang paghinga. Ngunit nang tumapak siya sa lupa, wala siyang narinig. Walang pintig. Walang bulong. Tahimik. Napahinto siya. Muling isinara ang kanyang mga mata at pinilit makinig. Ngunit ang dating malinaw na ugnayan sa lupa ay tila nabalot ng makapal na pader. Ang bukal na dati umaapaw ay ngayon ay bahagyang tumutulo na lamang. Lumapit ang buntis na duwende, mabigat ang hakbang. Ano ang nangyayari? Hindi ko siya marinig, sagot ni Amador, may bakas ng pangamba sa tinig. Ang lupa, tahimik. Naramdaman din iyon ng duwende. Ang hangin sa paligid ay tila naging karaniwan. Ang mga dahon ay hindi na kumikislap sa liwanag ng araw. Ang batong nasa bulsa ni Amador ay malamig na tulad ng ordinaryong bato. Sa ilalim ng punso, may isang mahinang tawa. Ang hari ng ilalim ay muling nakatayo sa gitna ng kanyang kaharian. Ang bitak sa kanyang kapangyarihan ay hindi tuluyang nagsara, ngunit may bago siyang natuklasan. Ang biyaya, wika niya sa sugo, ay hindi likas sa tao. Ito'y ipinahiram lamang. Ano ang inyong ginawa, Maharlika? Tanong ng sugo. Hindi ko kinuha, sagot ng hari, may malamig na ngiti. Hinayaan kong siya mismo ang mawalan. Sa ibabaw, hindi pa nauunawaan ni Amador ang nangyayari. Sa bawat hakbang niya sa bukid, ang lupa ay tila wala ng tinig. Ang mga palay ay karaniwan na lamang. Ang bukal ay unti-unting natutuyo. Naramdaman niya ang bigat ng isang bagay na hindi niya inakalang mawawala. Ang unang biyaya. Hindi ito basta pagkawala, bulong ng duwende. May nagbago sa balanse. May nagkamali ba ako? Tanong ni Amador, higit sa sarili kaysa sa kasama. Tahimik ang duwende sandali bago sumagot. Ang biyaya ay ibinibigay sa may pusong handang maglingkod, ngunit kapag ang puso ay nagsimulang magalinlangan. Napayuko si Amador. Sa mga nakaraang araw, hindi lamang pagtulong ang kanyang ginawa. Sa gitna ng mga papuri ng ilang kabaryo, may sandali ring nakaramdam siya ng pagmamataas. Isang lihim na tuwa na siya ang nakalalamang, na siya ang may kapangyarihang wala ang iba. Sandali lamang iyon, ngunit sapat na marahil. Sa ilalim ng punso, muling umalingaw-ngaw ang tinig ng hari. Hindi na sa hangin, kundi sa loob mismo ng isipan ni Amador. Ang kapangyarihan ay hindi para sa marurupok ang puso, bulong nito.
Isang sandali ng pagmamataas at ikaw ay tulad din ng iba. Napahawak si Amador sa kanyang ulo. Hindi niya alam kung ito'y totoo o manipulasyon lamang. Makinig ka sa akin, sabi ng duwende, hinahawakan ang kanyang kamay. Ang biyaya ay hindi ninanakaw. Ito'y umaalis kapag nawawala ang tunay na layunin. Kung ganoon, mahinang sagot ni Amador, ako ang may kasalanan. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang pagsubok. Kinahapunan, dumating ang balita mula sa baryo. Ang bahagi ng kanyang bukid na dati pinakatatag ay biglang sinalanta ng peste. Ang mga dahon ay namantsahan ng itim at ang ilang tangkay ay bumagsak. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang kanyang pakikipaglaban, naramdaman ni Amador ang kawalan ng kakayahan. Wala na ang tinig ng lupa na gagabay sa kanya. Wala na ang init ng batong nagbibigay lakas. Sa ilalim ng punso, ang hari ay tahimik na nagmamasid. Hindi niya kailangang umatake. Ang pagkawala ng biyaya ay sapat na sugat. Ngunit sa gitna ng pagguho ng tiwala sa sarili, may isang bagay na hindi tuluyang nawala. Ang kanyang desisyon. Sa kabila ng katahimikan ng lupa, lumuhod si Amador sa gitna ng bukid at hinawakan ng lupa gamit ang kanyang mga palad. Kung ako ang nagkamali, bulong niya, hindi ako tatakas. Hindi ko kailangan ng kapangyarihan upang gawin ang tama. Walang sagot mula sa ilalim. Ngunit sa malayo, sa kailaliman, napakunot ang noo ng hari. Sapagkat ang inaasahan niyang pagkapuot at pagsuko ay hindi niya nakita. Sa halip, nakita niya ang isang tao na handang manindigan kahit walang biyaya. At doon nagsimula ang tunay na twist. Ang pagkawala ng biyaya ay hindi simpleng pagkatalo. Ito ang unang hakbang upang malaman kung ang lakas ni Amador ay nakasalalay lamang sa kapangyarihang ipinahiram o sa pusong piniling lumaban kahit wala na ito. Sa gabing iyon, sa gitna ng katahimikan, isang mas malalim na pagsubok ang umusbong. Isang pagsubok na hindi kayang sagutin ng mahika, kundi ng tunay na pagkatao. Dumating ang gabi na tila mas madilim kaysa karaniwan. Walang buwan na sumisilip sa pagitan ng mga ulap at ang hangin ay walang dalang lamig o init. Ito'y tila naghihintay. Sa gitna ng bukid nakatayo si Amador. Ang mga palay na dati masigla ay ngayon ay may bahid ng panghihina. Ang bukal ay halos tuyo na at ang batong minsang kumikislap ay isa na lamang ordinaryong bato sa kanyang palad. Wala na ang biyaya. Ngunit naroon pa rin ang kanyang pasya. Sa lilim ng mangga, ang buntis na duwende ay napaluhod, hinahawakan ang kanyang tiyan. Oras na, bulong nito, pilit pinipigil ang sakit. Napatakbo si Amador papalapit. Hindi pa tayo handa. Walang sino man ang tunay na handa, sagot ng duwende, humihingal. Ngunit darating ang sandali kahit ayaw natin. Sa ilalim ng punso, biglang nagliwanag ang kailaliman. Ang lupa ay nagsimulang umuga, hindi marahas kundi mabagal at mabigat, parang paghinga ng isang higanting nagising. Lumabas ka tao. Ang tinig ng hari ng ilalim ay hindi nabulong. Ito'y malinaw, umuukit sa hangin. Sa gitna ng bukid, unti-unting bumuka ang lupa. Mula roon ay umangat ang trono ng hari, kasunod ang mga duwendeng anino. Ang kanyang anyo ay mas malaki ngayon, tila pinalakas ng galit at inggit. Wala ka ng biyaya, malamig niyang wika. At ang batang iyon ay isisilang sa aking kaharian. Hindi umatras si Amador. Sa kabila ng takot, tumayo siya sa pagitan ng hari at ng buntis na duwende. Hindi mo siya kukunin, napangisi ang hari. Sa anong lakas ka lalaban? Ang lupa'y hindi na sumasagot sa iyo. Isang saglit na katahimikan ang bumalot sa paligid. Totoo, wala na ang bulong ng lupa. Wala na ang init sa kanyang dibdib. Ngunit sa loob niya, may isang bagay na mas malinaw kaysa dati. Ang dahilan kung bakit siya lumalaban. Hindi ko kailangan ng biyaya upang gawin ang tama, sagot niya. Sa isang iglap, umalingaw-ngaw ang malakas na pagyanig. Ang mga aninong duwende ay sumugod, gumagapang sa lupa patungo sa kanya. Wala siyang mahika. Wala siyang gabay.
Tanging ang kanyang mga kamay at ang kanyang paninindigan. Kinuha niya ang itak, hindi bilang sandata laban sa mahika, kundi bilang tanda ng kanyang pagiging magsasaka. Pinutol niya ang mga ugat na umaangat mula sa lupa, itinaboy ang mga aninong sumasalakay. Sa bawat pag-atake, nadadapa siya, nasusugatan. Ngunit muli siyang tumatayo. Bakit ka hindi sumusuko? Sigaw ng hari, ang mga matay nagliliyab. Dahil hindi ito tungkol sa kapangyarihan. Sigaw ni Amador pabalik. Ito'y tungkol sa buhay na hindi pa isinisilang. Sa likod niya, ang duwende ay napasigaw sa sakit. Isang liwanag ang unti-unting lumalabas mula sa kanyang tiyan. Hindi marahas, kundi banayad at dalisay. Napalingon ang hari. Sa sandaling iyon, napagtanto niya ang isang bagay na hindi niya inasahan. Ang biyaya ay hindi nawala. Ito'y nagbago. Habang si Amador ay nakikipaglaban ng walang inaasahang kapalit, ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay bahagyang nag-init. Hindi dahil tinawag niya ito, kundi dahil pinili niyang tumayo kahit wala ito. Mula sa malayo, isang mahinang liwanag ang muling sumiklab, ang presensya ng tagapag-ingat. Ang tunay na biyaya, umalingaw-ngaw ang tinig, ay hindi ipinapahiram. Ito'y isinilang sa puso. Sa sandaling iyon, ang lupa ay muling tumugon, ngunit hindi bilang sandata. Sa halip, ang mga bitak na nilikha ng hari ay nagsimulang magsara. Ang mga aninong duwende ay napaatras, tila tinatangay ng isang puwersang hindi marahas kundi matatag. Ang liwanag mula sa duwende ay lumawak, at sa gitna ng bukid, isinilang ang bata. Hindi ito umiyak. Sa halip, isang alon ng malinaw na liwanag ang kumalat, dumaan sa punso, sa bukid at sa ilalim ng lupa. Napahinto ang hari. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi na tinatablan ng dahas, kundi ng balanse. Sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay hindi nagliliyab sa galit, kundi sa pagkabigla. Hindi ito maaari, bulong niya. Lumapit si Amador sa ina at sa bagong silang na bata. Isang munting nilalang na may balat na tila may bahagyang ningning at mga matang malinaw na parang bukal. Ang lupa ay tahimik, ngunit hindi napatay. Ito'y payapa. Ang hari ng ilalim ay napaurong. Ang kanyang trono ay unti-unting lumulubog pabalik sa kailaliman. Hindi pa ito ang wakas. Malamig niyang wika bago tuluyang maglaho. Ngunit malinaw na. Ang laban ay umabot sa sukdulan. Hindi sa pamamagitan ng pagwasak, kundi sa pamamagitan ng pagpili. Sa gitna ng gabi, sa bukid na minsang naging larangan ng takot, ang isang bata ay isinilang. Hindi bilang sandata, kundi bilang tulay. At sa gitna ng sugat at pagod, nakatayo si Amador. Hindi na lamang isang magsasaka, kundi isang taong napatunayang ang tunay na lakas ay hindi nakasalalay sa biyaya, kundi sa pusong hindi sumusuko. Ang gabi ng pagsilang ay nag-iwan ng bakas na hindi mabubura sa bukid ni Amador. Pagsapit ng umaga, ang lupaing minsang naging larangan ng tunggalian ay tila mas tahimik. Ngunit ang katahimikan ay hindi na puno ng pangamba. Ito'y tila isang malalim na paghinga matapos ang mahabang unos. Sa ilalim ng punso, nagbalik ang dilim, ngunit hindi na ito kasing bigat ng dati. Ang trono ng hari ng ilalim ay may mga bitak na hindi maikukubli. Ang mga duwending dati sunod-sunuran ay nagkatinginan, wari may mga tanong na hindi nila maipahayag. Ang kapangyarihang pinanghahawakan ng kanilang pinuno ay hindi tuluyang nawala, ngunit ito'y nabawasan, hindi sa lakas, kundi sa impluwensya. Sa ibabaw, hawak ni Amador ang bagong silang na bata habang ang ina nitong duwende ay nagpapahinga sa lilim ng mangga. Ang munting nilalang ay hindi tulad ng karaniwang sanggol. Ang kanyang balat ay may bahagyang kinang at sa bawat pagmulat ng kanyang mga mata, tila may munting liwanag na sumasalubong sa umaga. Hindi siya umiiyak, mahinang sabi ni Amador. Dahil hindi siya ipinanganak sa takot, sagot ng duwende. Pagod ngunit may ngiti. Ipinanganak siya sa paninindigan.
Sa sandaling iyon, isang banayad na liwanag ang muling sumilay sa bukid. Mula sa gitna ng mga palay, muling lumitaw ang tagapag-ingat, hindi bilang bata ngayon, kundi bilang anyong mas malinaw at mas matatag, tila hinubog ng liwanag ng umaga. Ang balanse ay muling naitatag, wika nito. Napayuko si Amador, hindi sa takot, kundi sa paggalang. Hindi ko ito nagawa mag-isa, sagot niya. Hindi kailanman iisa ang gumagawa ng balanse, tugon ng tagapag-ingat. Ngunit may mga pinipili upang maging sandigan nito. Lumapit ito sa bagong silang na bata at inilapat ang kamay sa noo nito. Isang manipis na sinag ang sumayaw sa hangin at pumasok sa katawan ng sanggol. Ang batang ito, patuloy ng tagapag-ingat, ay magiging tulay. Hindi siya maghahari sa ilalim o sa ibabaw. Siya'y magpapaalala na ang dalawang mundo ay hindi dapat magbanggaan. Sa ilalim ng punso, naramdaman ng hari ang liwanag na iyon. Hindi ito masakit, ngunit ito'y malinaw, isang paalala ng kanyang pagkabigo. Lumapit sa kanya ang sugo. Maharlika, ano ang inyong utos? Matagal na hindi sumagot ang hari. Ang kanyang mga matay hindi na lamang nagliliyab sa galit, kundi may bahid ng pag-iisip. Ang kapangyarihang ipinilit ay nagbubunga ng pagtalikod, wika niya sa wakas. Hindi ko maaaring labanan ang balanse ng mag-isa. Ito ang kanyang parusa. Hindi pagkakait ng trono, hindi pagkawasak ng kaharian, kundi ang pagharap sa katotohanang ang takot ay hindi sapat upang panatilihin ang paghahari. Sa ibabaw, ang gantimpala ay hindi ginto o papuri. Pagkaraan ng ilang araw, unti-unting bumuti ang kalagayan ng baryo. Ang mga tanim na nalanta ay nagsimulang sumibol muli. Ang mga hayop ay gumaling. Ang ulan ay dumating sa tamang oras. Napansin ng mga tao ang pagbabago. Parang may nawala, sabi ng isang matanda. Parang may gumaan. Ang mga bulong laban kay Amador ay unti-unting napalitan ng hiya. Ilan sa mga kabaryo ang lumapit upang humingi ng tawad sa kanilang mga pagdududa. Ngunit hindi siya nagmalaki. Hindi niya ibinunyag ang buong katotohanan. Sa halip, patuloy lamang siyang nagsaka, nagturo at tumulong. Isang hapon, habang nakaupo siya sa gilid ng bukid, naramdaman niya ang banayad na pintig ng lupa. Hindi ito tulad ng unang biyaya, malakas at malinaw. Ito'y mas tahimik, mas natural. Hindi na isang kapangyarihang ipinahiram, kundi isang ugnayang pinanday sa pagpili at sakripisyo. Lumapit ang duwende, hawak ang kanyang anak. Malapit na kaming bumalik sa ilalim, sabi nito, hindi bilang mga nagtatago, kundi bilang mga tagapagbantay. Napatingin si Amador sa bata. Makikita ko pa ba siya? Sa bawat pagtubo ng palay, sagot ng duwende, may ngiti. Sa bawat pag-ulan sa tamang panahon. Sa sandaling iyon, naunawaan niya ang gantimpala. Hindi ito ang pagbabalik ng mahika. Hindi ito ang pagkakaroon ng kapangyarihan, kundi ang kaalaman na ang kanyang paninindigan ay nagbunga ng kapayapaan. Sa kailaliman, ang hari ng ilalim ay nakaupo sa kanyang trono. Hindi na puno ng galit, kundi tahimik na nagmamasid. Ang kanyang parusa ay ang mabuhay sa anino ng isang bagong balanse na hindi na niya kontrolado. At sa ibabaw ng lupa, sa simpleng bukid ng isang binatang magsasaka, ang gantimpala ay umusbong hindi bilang himala, kundi bilang panibagong simula. Lumipas ang mga buwan matapos ang gabi ng pagsilang. Ang bukid ni Amador ay muling naging payapa, hindi dahil sa kawalan ng panganib, kundi dahil sa pagkatatag ng balanse. Ang punso sa gilid ng lupa ay nanatiling nakatayo, tahimik at tila karaniwan sa mata ng sinumang daraan. Ngunit para kay Amador, ito'y hindi na lamang bunton ng lupa. Isa itong paalala ng mga panahong ang takot at tapang ay nagsalpukan sa iisang gabi. Ang mga tao sa baryo ay nagbago rin. Ang mga bulong ng pagdududa ay napalitan ng paggalang. Hindi dahil nalaman nila ang buong katotohanan,
kundi dahil nakita nila ang bunga ng pagtutulungan at kabutihang hindi naghahanap ng kapalit. Patuloy na nagsaka si Amador tulad ng dati, maagang nagigising, tahimik na nag-aararo, at masusing nag-aalaga ng kanyang pananim. Ngunit sa kanyang puso, may isang mas malalim na pag-unawa. Isang dapit hapon, habang pinagmamasdan niya ang ginintuang palay na sumasayaw sa hangin, naramdaman niya ang banayad na presensya na matagal ng pamilyar. Mula sa lilim ng punso, lumitaw ang duwende, hindi na pagod, hindi na may takot. Sa kanyang tabi ay ang batang minsang isinilang sa gitna ng laban. Mas malaki na ito ngayon, may mga matang malinaw na parang bukal at ngiting walang bahid ng galit. Panahon na upang magpaalam, sabi ng duwende, mahinahon. Hindi ba kayo babalik? Tanong ni Amador. Babalik, sagot ng bata. Sa tinig na bagamat bata ay may lalim na tila mula sa dalawang mundo. Ngunit hindi na upang magtago. Babalik kami bilang mga tagapagbantay ng balanse, kasama ang mga taong marunong rumespeto. Tahimik na tumango si Amador. Hindi niya kailanman inangkin ang anumang biyaya. Hindi niya hinanap ang kapangyarihan. At marahil iyon ang dahilan kung bakit siya pinili. Lumapit ang bata at inilapat ang maliit nitong kamay sa lupa. Isang banayad na liwanag ang kumalat. Hindi nakakasilaw, hindi nakakatakot. Ang palay ay bahagyang yumuko, ang hangin ay naging mas malambot. Hindi kailangang maging mahiwaga ang kabutihan, sabi ng bata. Sapat nang ito'y totoo. Unti-unting naglaho ang mag-ina sa lilim ng punso na tila tinanggap muli ng lupa. Ang paligid ay nanatiling payapa. Walang kulog, walang pagyanig. Tanging ang tahimik na pag-iral ng balanse. Sa mga sumunod na taon, naging masagana ang ani ng baryo. Hindi palaging perpekto. May mga tagtuyot, may mga unos. Ngunit hindi na ito tulad ng dati. Ang mga tao ay natutong magtulungan, magbahaginan ng kaalaman, at makinig sa payo ng kalikasan. Si Amador ay naging haligi ng baryo, hindi dahil sa mahika, kundi dahil sa kanyang paninindigan. Ang kanyang ina ay gumaling sa mahabang karamdaman at ang kanilang kubo ay napalitan ng mas matibay na tahanan. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagbabago, nanatili siyang mapagpakumbaba. Sa tuwing daraan siya sa punso, bahagya pa rin siyang yumuyuko at bumubulong. Tabi po. At sa bawat pagyuko, may marahang pagdampi ng hangin na tila tugon, isang paalala na ang dalawang mundo ay hindi magkalaban, kundi magkaugnay. Ang aral. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kapangyarihang hawak, kundi sa pagpiling gawin ang tama kahit walang kapalit. Ang biyaya ay maaaring mawala kung ito'y ipinagmamalaki, ngunit ang kabutihan na nagmumula sa puso ay hindi kailanman nauubos. Ang balanse, sa lupa man o sa buhay, ay pinananatili hindi ng takot kundi ng paggalang at malasakit. At sa isang maliit na bukid sa paanan ng kabundukan, napatunayan ng isang binatang magsasaka na ang pinakamalakas na mahika ay hindi nagmumula sa ilalim ng lupa, kundi sa pusong handang manindigan para sa iba. Wakas.